Okay, ayan. Meron na naman ako share sa inyo ngayon guys. Steering pump naman to ng 4BE1 Eagle na makina. Ito. Ayan. Babaklasin natin to. Papalitan natin yung oil seal nito sa loob, tsaka yung mga o-ring. Kasi yung problema nito is nagbabawas siya ng ETF o yung power steering fluid niya. Wala naman siyang tagas pero nagbabawas siya, tapos mahina na yung pump niya. Tumitigas yung manibela kasi nauubusan siya ng steering fluid. Ngayon pupunta siya sa makina, humalo siya sa langis. Kaya pag meron kayong ganitong problema, nawawala yung nauubos lagi yung ETF fluid niya, yung steering fluid, tapos mapapansin nyo dumadami yung langis ng makina nyo. Wala na ibang pwedeng dumagdag doon na langis maliban sa ETF o di kaya diesel. Kaya i-check nyo yung steering pump nyo, dahil pag sira yung oil seal is pupunta yung ETF nito o yung steering fluid nito sa makina. Kasi yung oil seal nito sa loob, yun yung nagsisiperate ng ETF nya, ng steering fluid nya, tsaka yung sa makina. Ayan, yung papalitan natin dito is yung oil seal na double lip. Ngayon, ayan, tanggal ko na yung cover sa likod. Ngayon, ito naman yung pinaka pump nya. Ayan, tapos may spring yan sa loob. Ayan, laking spring. Tapos iingatan nyo yung pump nito, yung maliliit na ano nya, tawag dito, yung parang makita nyo parang flat plate sa loob. Yan, pwede rin kasi magkabaliktad yan, kasi mapapansin nyo yung kabilang side nyan parang flat, tsaka yung isa parang paublong. Sa labas na side yung parang paublong. Ayan, may o-ring yan sa loob. Saka dito yung oil seal nya sa likod ng bearing. Tatanggalin natin yung snap spring circlip lock nya. Ayan, ito. Tapos pag natanggalan na natin, tanggalin din natin yung o-ring dito sa loob. Papalitan din natin ito. Ayan, ito lang naman yung laman ng steering pump. Tapos paluin lang natin ng kunti, huwag yung masyadong malakas, baka mabingkong naman yung spline, hindi na maibalik. Ayan, ito yung shafting nya, dito nakayakap yung oil seal. Ayan yung oil seal nya dito sa loob. Susungkitin natin to ng flat screw, kasi nakapa ko, matigas na, kaya yun nagbabawas ng ETF ng steering fluid. Tapos check nyo na rin yung bearing nya, o pag magiwang na, palitan nyo na rin. Yan. Pero ito okay pa, malalim yung ETF nito, yung oil seal nito. Halos doon sa gitna siya nakakabit.
Lagi ito problema nung yung mga nagbabawas na ETF, yung steering fluid nyo nagbabawas siya pero wala siyang tagas. Yan, wala na ibang puntahan nyo kundi dito lang siya tatagas. Papasok siya dun sa makina, hahalo siya dun sa engine oil. Pag sira na tong oil seal na to, ito na yung oil seal nya. Ayan, makunat na, malutong. Ayan, palitan natin to. Bubuo na tayo ngayon ng steering pump ng natin, 4BE1 na makina. Ito yung steering pump nya, bubuuhin na natin. Okay, ito yung luma niyang oil seal. Malakas kasi magbawas ng ETF ng steering fluid dahil matigas na to. Ayan, ito yung bago, double lip yung oil seal nya. Ayan, may spring dito, may spring din dito. Ay papalitan natin, saka ito mga o-ring nya. Ayan, lagyan natin, bago kayo magkabit ng oil seal, lagyan nyo ng grease, grasa. Ayan, para pag pinasok hindi siya matigas, hindi rin siya magasgas. Ayan, ginamit ko dito yung kasinlaki na sakit para maitulak siya pa lubog. Okay, okay, tapos to may washer. Huwag nyo kalimutan, may washer dito pagkatapos ng oil seal. May washer dyan, flat washer. Tapos kabit na tong shaft, steering shaft nya, steering pump shaft. Tapos palo-palo ulit, dahan-dahan lang, huwag masyadong malakas. Okay, tapos lagay yung circle lock tsaka tong gear nya, gear pump. Tapos washer, yung flat washer na ganito, kasi pag nakabit na yung nut, pag naigpitan, itutupiin tong flat washer na to. Ito yung pinaka-lock nung nut para hindi siya gumalaw. Kasi mahirap kasi yan pag gumalaw, baka umatras, kakainin siya ng mga timing gear sa loob, magka-problema yung makina, sabog-sabog yung mga timing gear. Ayan, kunting grasa lang. Tapos itong o-ring sa gitna, ayan, tapos yung spring. Yan, may guide naman yan, pero pag kinalas nyo, tatandaan nyo kung saan siya nakatapat. Tapos o-ring ulit dito sa may labi nya. Pag medyo bitin yung pwede nyong inatin natin kunti yung
o-ring dyan. Ayan, kabit na natin yung back cover nya. Checking box. Hindi pa na. Okay ba yan? Okay, panoorin nyo lang to guys, para may makuha kayong idea kung paano i-repair yung steering pump nyo. Ayan. Yung dahilan nito is yung na uubusan ng steering fluid or yung ITF kahit walang tagas. Yun pala, pupunta siya sa makina dahil sira na yung oil seal. Ayan, may o-ring din dito. Ayan, sana makatulong yung video ko sa pag repair nyo ng kung paano i-repair yung steering pump. Ngayon inipit ko siya dito sa clamp dahil ihihigpitan ko tong apat niya na tornilyo. Hindi kasi pwedeng maluwag to, kasi pag maluwag, pag mahina yung higpit mo rito is mapapansin mo yung steering pump naliligo sa ITF o sa steering fluid nya, mabasa. Pati na rin tong nut, yung lock nung steering pump gear nya, kailangan higpitan din to. Okay, yan lang yung ma-share ko ngayon guys. Sana sa mga naka-encounter na ganitong problema na nauubos yung ITF nyo o yung steering fluid kahit walang tagas, dito na yung problema nyan, yung oil seal sa steering pump. Okay, maraming salamat sa panonood nyo. Like, share and subscribe naman. Okay, mahigpit na guys, nakalock na. Ikakabit na natin to sa unit. Ayan, tapos ito yung last, yung o-ring dito sa leg nya. Tapos lagyan nyo lang ng grasa. Pag bago yung o-ring, kahit huwag nyo nang lagyan ng pandikit ng sealant, grasa lang, sapat na. Okay, thank you, maraming salamat. Steering pump Isuzu 4BE1 Eagle. Okay, ayos na yan guys.